Hi guys! Bali, nandito po ngayon lahat ng ating mga alagang Muscovy ducks. So, napakaganda ngang tignan at sila po ay nasegregate ngayon dahil nga sa hapon na. Yung ibang mga alaga nating manok is dumapo na. So, tignan nyo po, napakaganda na pong tignan dahil nga sa dumadami na sila. And ito namang mga sisiw natin dito or yung mga ducklings ay gaya po ng naunang ginawa natin sa ating mga unang ducklings, kaya mabilis lumaki. So ino-open po natin sa kanila yung pagkain. So bago tayo umuwi ay lalagyan na naman natin. And yung painuman po nila is dalawa na po yung nilagay natin para kahit natanghaliin po tayong pumunta dito ay hindi po sila maubusan, mga ka-agri. So napakalaki po ng pagbabago, mga ka-agri, no, mula nung nilipat natin itong ating mga breeders. So ayan, nandito po sila. Dahil nga po dun sa unang area natin doon, ang madalas na pinapakain natin sa kanila ay yung darak. So yun lang po yung kinakain nila, darak. And kung may nakukuha po tayong pinagpigaan ng nyog, yun yung mga binibigay natin sa kanila. So mula po nung nailipat sila dito, mga ka-agri, at pinakawalan na natin sila, medyo nakakakain na rin po sila ng feeds. And napansin po natin, mga ka-agri, ay madalas na pong inuupahan ng ating lalaking pato yung mga inahin. And papakita ko po sa inyo yung mga ka-agri, mga itlog nila. So problema nga lang is madumi yung kanilang mga itlog dahil nga sa maputik. So nagsama-sama po silang mangitlog dito, mga ka-agri, sa paitlogan na dinala natin. And nakita nyo naman kung kailan lang natin sila dinala dito. So ayan na po yung itlog nila, mga ka-agri, nasa kulang-kulang 20 na po agad. Kaya bukas is talagang sisikapin po natin na tapusin na po itong kanilang paitlogan. So medyo nagkamali tayo, mga ka-agri, dahil nailagay na natin agad yung bubong. Naipako na rin natin. So dapat pala is naglagay tayo ng kahit division man lang para hindi sila magsama-samang mangitlog. Pero subukan po natin na maglagay ng base na kahoy dun sa baba para makagawa pa rin po tayo ng division, para hindi po sila magsama-sama sa isang paitlogan gaya po ng nangyari dyan. So kanina kasi, mga ka-agri, hindi po natin nagawa yan. Natuloy na po yung pinuntahan ko kanina. And nakaakyat na po ako dito ng mga 3 PM na po ng hapon. Kaya napagpasyahan ko na linisin na lang po yung tinatayuan or tatayuan ng ating kubo. So ayan, medyo ayos din po yung nagawa natin kahit papano. So ayan. And yung part na kukunin natin doon, dahil nga may mga lupang na landslide doon, nililinis na rin natin. At syempre kumukuha pa rin tayo ng lupa sa taas, bandang taas, nagbabawas tayo para mayroon tayong may tambak dito sa may dapat nating tambakan dito sa part na to. So maraming lupa pa po ang kailangan dyan, kaya malaki-laking trabaho pa ang ating gagawin dyan. So pag nakuha na po natin yung sukat dyan, mga ka-agri, titignan po natin kung pwede na natin itayo yung kubo. Kaya lang tayo po ay nagdadalawang isip dahil nga sa ulan pa rin ng ulan ngayon, at yung tatayuan dun sa kalahati ng tatayuan ng ating kubo ay tambak na, mga ka-agri. So i-assist muna natin kung kakayanin, pero kung hindi, mga ka-agri, ay tambakan na lang muna siguro natin ng tambakan kahit mahuli na po yung kubo natin. At least may prepare na po natin yung ating pagtatayuan ng kubo. So ayan, konting-konti na lang is matatapos na, makukuha na natin yung tamang sukat. Dito na lang po tayo magkukulang sa side dito sa may bandang malalim. So kailangan din po nating tambakan yan. So balik tayo dito sa ating mga alagang Muscovy ducks, mga ka-agri. So napakabilis po talagang magparami ng Muscovy ducks, mga ka-agri, basta maano lang po natin sila, maalagaan ng maayos, may bigay natin nga yung pangangailangan nila. So dun sa kabila, mga ka-agri, is hindi natin sila masyadong nasikaso nun. So dalawang paitlugan nga lang po yung nandun, kaya
Yung iba is nangingitlog na lang din sa mga may lupa. And dahil nga po sa lakas ng mga ulan dito sa amin ay nababasa po, so sayang. Kaya dito is talagang inaayos natin yung kanilang paitlugan. So ayan, nakaprepare na nga mga ka-agri. Bukas siguro matatapos na natin yan. So isa kasi yung Muscovy ducks talaga na isa po yung buyer natin ng native na manok at saka tong Muscovy ducks. Kaya lang mga ka-agri, itong Muscovy ducks natin ay medyo mas mababa po siya ng 25 pesos per kilo. Mas mahal po yung native na manok kaysa dito po sa Muscovy ducks. Pero okay lang naman yun mga ka-agri. Ang importante po doon ay kahit ilan po yung ibenta natin or ibigay natin sa kanila, kukunin po talaga nila lahat. Kadalasan po kulang pa po yung hinahatid ko doon. So kailangan po natin na mag-produce. So napakabilis ng mga ka-agri ng pagpapalaki sa kanila. So tignan nyo to, parang kailan lang malalaki na sila. So ang naging problema ko lang mga ka-agri, natigil po tayo sa Muscovy ducks noon dahil kahit mga breeders binenta natin kaparehas ng mga alaga nating manok. So ang natira dati is itong mga inahin na to. So mas maliliit pa po sila noon kaysa dito sa yan yung BB na yon. So mas maliit pa po sila noon. Ang nangyari, pinalaki pa ulit natin. So gaya rin ng ating mga native na manok, nagpalaki ulit tayo and naghintay na rin tayo na sila ay mangitlog ulit. So ayun nga, ito na po yung mga first hatch nila, yung 5, and ito na yung second, and ayun na po yung third, and hopefully yung inaabangan natin dun sa dati nating area ay ma-hatch na sa susunod na linggo. So ayun lang mga ka-agri. So naawa tayo dito sa ating rooster na sobrang tapang. Ngayon masakit ang katawan niya. So pinakawalan ko na kanina, kawawa naman. Kung makikita nyo yung paa niya mga ka-agri, yun. So napalaban po talaga. Problema lang, nagkamali siya ng inaway. So dito may nag-aaway na naman mga ka-agri. So yung panabong natin saka itong native. So palabasin ko lang at sasarado ko yung kulungan. Masyado silang matatapang. Oops, yeah. So ayun mga ka-agri, pinapalabas na natin. So hanggang dito na lang mga ka-agri, no, yung ating video ngayon dahil nga sa hapon na, mag-alas 6 na naman. So bukas is sana yung whole day tayong makagawa dito para medyo malaki naman yung ating magagawa.